Para sa hindi pa nakakaalam na Masbateño, noong 2004 ay may kasong graft si Governor Antonio Co. Narito at ating balikan ang kasong kinahaharap noon ni Masbate Governor Antonio Co. sa fertilizer scam noong 2004 pero noong 2017 biglang nawala na lang ito. Matapos itong nakabalik sa pagkagobernador. Umapila ang Office of the Ombudsman sa 1st Division Sandigan Bayan na huwag ibasura ang dalawang kaso ng graft laban kay Masbate Governor Antonio Co. dahil sa pagkakasangkot umano nito sa fertilizer fund scam. Sa motion for reconsideration nito, hiniling ng Ombudsman sa Anti-Graft Court na baligtarin ang resolusyon nitong Marso na nag-dismiss sa kaso dahil sa labis na pagkaantala dahil umabot ito ng mahigit 5 taon bago nasakdal si Co. sa Sandigan Bayan. Nag-ugat ang kaso sa paglabas ni Co. noong 2004 ng 5 milyon para sa pagbili ng mga pataba sa ilalim ng Farm Inputs and Farm Implements Program (FIPIP) ng Department of Agriculture (DA). Natuklasan ng Ombudsman na inaprubahan ni Co. ang dalawang kahilingan sa pagbili para sa 7,143.33 bote ng Hexa Plus liquid fertilizers na nagkakahalaga ng 700.08 kada bote mula sa Hexafil bilang exclusive distributor. Gayunpaman, itinuro ng Ombudsman na ang transaksyon ay may bahid ng mga irregularidad kabilang ang paggamit ng direktang pagkontrata at ang pagbibigay ng pangalan sa mga partikular na pangalan ng tatak. Maliban dito, napatunayang nagsumite rin si Hexafil ng mga peke o expired na business permit at lisensya mula sa Fertilizer and Pesticide Authority at sa Securities and Exchange Commission. Kaya marami ang nagsasabi kung hindi noon nakasandal SI Governor Co. sa mga Duterte ay tiyak na nasa kulungan na ito at matapos ang termino ni Duterte ay sunuporta na naman ito kay Bongbong Marcos para maabswelto na naman sa magagawing pangnungurakot nito sa kaban ng Kapitolyo ng Masbate.